Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2436, kailangan ng suporta sa Dayu City. 3 tao lamang ang nakapasa sa pagsusulit sa antas ng mga bagong saint. Pagkatapos ni Hao Qinglin, pumasa din si Jun Moshi, lubos siyang determinado. Mataas ang tingin ng manghuhuli sa kanilang dalawa. Magkaiba sila ng personalidad. Si Hao Qinglin ay baliw, habang si Jun Moshi ay determinado. Napansin silang dalawa ng mga guro, ngunit hindi sila kasing swerte ni Hao Qinglin. Walang katulad na saint ang gustong kumalap sa kanila bilang mga disipulo, kaya umalis sila kasama ang mga mataas na antas ng mga saints. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga saints na may iba't ibang antas ay hindi kapanipaniwala. Ang pagkakaiba sa pagitan ng isang taong naging saint at isang mataas na antas na saint ay napakalaki. Kaya naman, masaya pa rin sila. Napakaraming magagaling na emperor, mas matagal ang kanilang pagsusulit. Ngunit higit sa 10 tao ang magiging pangunahing mga disipulo. Bulong ng manghuhula, na tinitingnan ng mga Great Emperor. Karamihan sa kanila ay mga henyo mula sa Fortune City at napakababa pa rin ng passing rate. 10 disipulo sa isang taon, napakahirap ng pagsusulit. Bulong ni Lin Fang. Sa sukat ng Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds, ang 10 taon ay wala. Kahit 100 taon ay wala. Napakagandang pagkakataon para sa maraming tao. Nakangiting sabi ng manghuhula. Tumanggo si Lin Fang. Sa antas ng kanyang paglilinang, ang 10 taon ay talagang maikli, kung minsan ay maaari siyang magsanay ng paglilinang at magnilay sa pag-iisa sa loob ng ilang taon, at parang ilang araw na ang lumipas. Ang ilang matatandang miyembro ng Fortune Shrine kung minsan ay nagsasagawa ng paglilinang sa loob ng 10,000 taon. Lin Fang, sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds, patuloy kaming inaapi ng Fire Shrine at Empty Space Shrine. Gusto nilang nakawin sa amin ang Dayu City. Nagpadala na kami ng 3 high-level na saint para protektahan ito. Gayunpaman, ang 2 dambana ay determinado rin, nagpadala sila ng 4 na mataas na antas na mga saints, 18 mababang antas na mga saints, 36 na half-saints, at isang hukbo ng mga Great Emperor. Nagpadala sila ng isang nakakatakot na hukbo para sa isang lungsod. Si Lin Fang ay namangha. Nang magkapit kamay ang 2 shrine, naging mas nakakatakot ang mga pangyayari. Ang mga shrine ay hindi lamang nakikipaglaban sa isang lungsod. May mga paputok na labanan sa lahat ng dako. Marahil ay hiniling ng mga dambana ang lahat ng kanilang mga saints na bumalik para sa mga labanan. Naghahanda na sila para sa isang malaking digmaan. Talaga, ang mga labanan ay hindi nangyayari sa anino, ang mga labanan ay nasa bukas na ngayon at sila ay lumalaki sa laki. Halimbawa, noong nakaraan, sinubukan naming panatilihing kontrolado ang Fortune City. Siyempre, interesado kami sa mga nakapaligid na lungsod, lalo na sa mga malalaking lungsod, ngunit ngayon ang lahat ng mga dambana ay nagsisikap na sakupin ang mga bagong lungsod, lalo na ang mga kung saan mayroong mga maimpluwensyang grupo. Ang Dayu City ay isang pambihirang lungsod. Matatagpuan ito sa gitna ng Fortune Shrine, Fire Shrine at Empty Space Shrine. Maraming mga henyo ang nagmula sa lungsod na iyon. Marami sa kanila ang naging makapangyarihan at maimpluwensya, maraming mga alagad ng shrine ang mula sa Dayu City. Ang ilang maimpluwensyang grupo sa Dayu City ay lubhang makapangyarihan. Kaya sana hindi tayo mawawala. Malungkot na sabi ng manghuhula. Naiintindihan ni Lin Fang. Kailangan nilang lumaban sa lahat ng larangan. Ang mga labanan ay magtatagal ng mahabang panahon, at kailangan nila ng maraming enerhiya. Kasabay nito, kailangan nilang maging lumalaban, kailangan nilang mabuhay hanggang sa wakas. Guro, paano ako makakatulong? Sabi ni Lin Fang. Wala tayong sapat na manlalaban. Bukod sa malalakas na cultivator na madalas nasa Fortune Shrine, tinawag din namin ang lahat ng malalakas naming cultivator pabalik. Hindi namin ginawa iyon dati. Ngunit kahit na ganoon, wala tayong sapat na mga manlalaban. Sabi ng manghuhula kay Lin Fang. Noong huli, sinabi ko sa iyo, ang walang katulad na mga saints ay makakasali lamang sa huli. Kapag nag-away sila, magtatapos na ang magulong panahon. Ngayon, dahan-dahan kaming nakikipagkompetensya, at ang mga mataas na antas ng mga saints ay nasa ubod ng mga laban. Sa makatuwid, umaasa ako na maaari kang maging isang mataas na antas na saint sa lalong madaling panahon. Sa antas ng mataas na antas ng mga saints, ang ating mga manlalaban ay may kalamangan sa Dayu City. Ngunit ang ating mga half-saints at mababang antas ng mga saints ay nahaharap sa mga paghihirap. Kailangan kong gumamit ka ng ibang pagkakakilanlan at pumunta sa Dayu City para tumulong. Pero hintayin muna natin na maging malakas ang 3 bagong recruit, saka mo sila dadalhin doon. Walang problema. Ngunit gaano katagal kailangan ng aking kapwa disipulo at si Jun Moshi bago makapunta sa Dayu City? Sagot ni Lin Fang.
Huwag kang mag-alala tungkol dyan, ang mga labanan sa malalaking lungsod ay hindi matatapos sa loob ng ilang taon. Tsaka, sinabi ko na sa mga fighters na pinadala ko na huwag lumaban. Pwede silang mag-aksaya ng oras ng ganyan, hindi tayo mabilis na matatalo sa ganoong paraan. Gayunpaman, nangangahulugan din ito na ang ating mga kaaway ay magpapadala ng mas maraming malalakas na cultivator doon, magkakaroon sila ng kalamangan, at kapag pumunta ka doon, ang mga bagay ay mas magiging mahirap. Ngunit sa sandaling iyon, kung magpapadala tayo ng mga taong makakalaban nilang lahat, hindi natin hahayaang makatakas ang sinuman sa kanila. Ang kalidad ay mas mahusay kaysa sa dami. Kaya hindi kami natatakot maghintay. Naiintindihan ko, tumanggo si Lin Fang. Sa antas ng mga Saints, kahit na matalo ang ilang tao, hindi ito nangangahulugan na maaaring patayin sila ng kanilang mga kaaway maliban kung may malaking pagkakaiba sa pagitan nila. Bumalik ka, kapag handa na sila, sasabihin ko sa iyo. Sige. Pagsang-ayon ni Lin Fang. Umalis siya at tinungo ang sarili niyang palasyo. Ang manghuhula ang namamahala sa pagtatatag ng mga estratehiyang militar ng Fortune Shrine, ang walang katulad na mga Saints ay tila walang ginagawa. Nagtataka si Lin Fang kung gaano kalakas ang pinuno ng Fortune Shrine. At kahit na siya ang pinuno, maaari ba siyang makipagkompetensya sa iba pang walang katulad na mga Saint ng Fortune Shrine? Hindi pa niya alam. Hindi nakalayo si Lin Fang. Siya ay nagsanay ng kultibasyon ng mahinahon. Nais niyang maabot ang susunod na hakbang ng kanyang antas ng Diyos. Mabilis na lumipas ang isang taon, at ang manghuhula ay dumating sa kanya at sinabi sa kanya na baguhin ang kanyang mukha. Dinala niya siya para makilala sina Jun Moshi at Hao Qinglin. Darating din sila. Tanong ni Lin Fang. May mga magagaling na emperor sa paligid, nakapasa din sila sa nakaraang pagsusulit. Oo, core disciples na sila ngayon, dalhin mo sila sa Dayu City. Pagkatapos nito, hayaan si Saint Xingye na ayusin ang lahat. Sabi ng manghuhula. Sige. Tumanggo si Lin Fang at sinabi kay Hao Qinglin at Jun Moshi ng telepatiko. Ang disipulo, Moshi, ako ito, kailangan kong itago ang aking tunay na pagkatao. Tawagan mo akong muling ngayon. Nagulat ang dalawa, ngunit pagkatapos ay naunawaan nila na kung alam ng mga shrine na siya si Lin Fang, papalibutan nila siya at papatayin. Ipinadala ko sa iyo ang lokasyon at mapa ng Dayu City. Maaari kang pumunta. Matiag ang sabi ng manghuhula. Sige. Kumaway si Lin Fang, at lumitaw ang isang sinaunang bangka. Isa itong medium level na Saint's weapon, at ang bilis nito ay hindi kapani-paniwala. Ito ay perpekto para sa okasyon. Tara na, sabi ni Lin Fang. Ang grupo ng mga tao ay tumalon sa bangka at mabilis na umalis. Pinanood sila ng manghuhula na umalis at ngumiti. Xingye, iyon lang ang magagawa ko para sa iyo. Sana angkinan mo ang Dayu City. Napakalaki ng Dayu City, at maraming hindi kapani-paniwalang clans doon. Isa sa kanila ay ang Ye Clan. Gayunpaman, ang Ye Clan ay ganap na nawasak, mga guho lamang ang natitira. Iyan ang Ye Clan. Nang ang grupo ng mga tao ay lumipad sa itaas ng Ye Clan sa bangka, sila ay nagulat, dahil sila ay nakakita lamang ng mga guho. Oo, ito ang lugar na minarkahan ng manghuhula sa mapa. Baka may nangyari. Bulong ni Lin Fang. Isang figure ang lumabas sa mga guho at hinamon sila. Saan kayo nanggaling? Sino ka? Matalim na hamon ni Lin Fang. Kilala mo ba ito? Tanong ng tao. Kumislap ang kanyang ikatlong mata, tila Fortune Star. Nakilala ito ni Lin Fang at ng iba pa, isang disipulo ng Fortune Shrine. Si Lin Fang at ang pangatlong mata ng iba ay kumislap din, ang taong iyon ay tumanggo at sinabi. Pumunta ka para tumulong, tama ba? Ang Ye Clan ay bigla ang inatake, sumama ka sa akin. Sige. Sabi ni Lin Fang at ng iba pa. Tinanong ni Lin Fang. Gaano kalala ang mga pagkalugi? Diretso ang mga laban dito. Alam nila na kahit saan tayo dito, kaya hindi sila nagtatangkang magtago, diretso silang umaatake, karamihan ay umaasa sa lakas. Kami ay dumanas ng matinding pagkalugi. 3 sa ating mga saints ang namatay. Nawala din sa amin ang maraming Great Emperor. Ito ay isang trahedya. Ang Ye Clan ay ganap na nawasak. Huminga ng malalim si Lin Fang at ang iba pa. Ang Ye Clan ay ganap na nawasak, iyon ay isang trahedya talaga. Kamusta ang disipulo ng Fortune Shrine na mula rin sa Ye Clan? Siya ay tumakas. Pakiramdam niya ay desperado siya, gusto niyang patayin ang mga kalaban. Sinira nila ang Ye Clan dahil ayaw nilang magkaroon tayo ng matutuluyan dito. Sinira nila ang Ye Clan bilang halimbawa sa iba, naisip ni Lin Fang. Kalunos-lunos. Direkta nilang winasak ang Ye Clan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2437, kontra-atake.
Ginamit ng malalakas na cultivator ng Fortune Shrine ang Yeklan bilang punong tanggapan dahil ang isang miyembro ng Yeklan ay isa ring pangunahing disipulo ng Fortune Shrine. Ang Fire Shrine at ang Empty Space Shrine ay nagpasya na sirain ang Yeklan para ipakita sa lahat ng iba pang clans na mas mabuting putulin nila ang relasyon sa Fortune Shrine. Nang nawasak ang Yeklan, papunta na si Lin Feng at ang iba pa. Alam iyon ng malalakas na cultivator ng Fortune Shrine kaya mayroon silang isang alagad na nagtatago sa mga guho upang tanggapin sila. Dinala sila ng alagad sa isang ordinaryong ngunit malaking patio. Mukha itong ordinaryo sa labas at hindi nakakaakit ng atensyon ng mga tao. Bamantong hininga si Lin Feng, mahirap ang sitwasyon para sa Fortune Shrine. Isang grupo ng mga figure ang dumating. Nang makita nila si Lin Feng at ang iba pa, kumislap ang kanilang mga mata. Ngunit mukhang desperado sila, sinabi ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kayo lang ang dumating. Nagulat si Lin Feng. Tunay na 4 lang silang saint. 3 sa kanila ay half-saints. Hindi nakakagulat na ang lalaki ay nawasak at nabigo. Ang mga taong ito ay walang magagawang baguhin. Oo, alam mo na ang Fortune Shrine ay nasa ilalim ng presyon. Tayong 4 lang ang makakarating. Sagot ni Lin Feng. Huwag na lang, tara at puntahan natin si Officer Qingye. Sabi ng taong iyon na lumingon. Noong panahon ng digmaan, tinawag nila ang mataas na antas na opisyal ng mga saints. Kaya si Saint Qingye ay isang opisyal. Dinala ng nasa katanghali ang gulang na lalaki si Lin Feng at ang iba pa sa isang gusali sa kailaliman ng courtyard para mag-usap. Ilang tao ang nakatayo doon, ang pinuno ng grupo ay isang malinis at matikas na nasa katanghali ang gulang na lalaki. Tumingin siya kay Lin Feng at sa iba pa at nagtanong. Mo Lin. Pagbati, Opisyal Qingye. Sagot ni Lin Feng. Mo Zin, pumunta at sabihin sa kanila ang kanilang mga gawain. Sabi ni Qingye sa nasa katanghali ang gulang na lalaki, itinuro ang mga Great Emperor. Sige. Tumango si Mo Zin at umalis upang magtalaga ng iba't ibang gawain sa mga Great Emperor. Nakita mo ang nangyari sa Yeklan. Wala tayong advantage dito. Kung mapapatay nila tayo, kukunin nila ang kontrol sa Dayu City. Sabi ni Qingye kay Lin Feng. Ako ay naantig at humanga na dumating ka sa ganoong sandali, ngunit kailangan mong maging handa sa psychologically, ang digmaang ito ay napakadelikado. Naiintindihan ko, sabi ni Lin Feng. Ito ay isang labanan sa kamatayan. Opisyal Qingye, ilang mga saints ang natitira sa ating tabi. 3 high-level na saint, hindi sila nasugatan. 7 mababang antas na mga saints. 17 half-saints, at kasama na kayo niyan. Sabi ni Qingye kay Lin Feng. Nagkapit kamay ang ating mga kalaban. Mayroon silang 4 na mataas na antas na mga saints, 18 mababang antas na mga saints, at 36 na half-saints, may nagbago ba? Oo, kontrolado na nila ngayon ang ilang clans, na nagsumite na. Kinuha din nila ang ilan sa kanilang malalakas na cultivator para makilahok sila sa mga laban. Sabi ni Qingye, ang mga kalaban ay walang mas kaunting manlalaban, mas marami pa sila. Naiintindihan ko, sabi ni Lin Feng. Bakit 4 na tao lang ang pinadala ng manghuhula? Mas mabuting huwag na lang magpadala kahit kanino. Wika ng babae sa tabi ni Qingye. Mukha siyang bayani at magiting sa kanyang baluti, ngunit naiinis din. Sa una ay napakasaya niya, naisip niya na ang Fortune Shrine ay magpapadala ng maraming malalakas na cultivator. Sa huli, 4 lang na saint ang ipinadala nila. Moyo, alam na alam mo kung ano ang sitwasyon ng Fortune Shrine. Huwag kang magalit, matanda ka na para dyan. Sabihin kay Molin at sa iba pa ang tungkol sa sitwasyon ng shrine. Utos ni Qingye sa babae. Tumango si Moyu, kahit naiinis siya, alam niyang komplikado ang mga bagay para sa shrine. Sumama ka sa akin. Sabi ni Moyu kay Lin Feng at sa iba pa. Lumipat sila sa harap ng isang gintong mapa. Ito ay isang mapa ng Dayu City. Molin, nandito na tayo. Sabi ni Moyu, itinuro ang lugar sa mapa. Ang puso ni Lin Feng ay kumikibot. Natigil sila sa isang sulok. Ang teritoryong ito ay inookupahan na ng Fire Shrine at ng Empty Space Shrine. Dito, ito ang Hong Clan, dito ang Leng Clan. Naruroon sila sa 9 na lugar na iyon. Marahil ay nagpadala na sila ng mga Great Emperor sa lahat ng dako sa Dayu City, una upang makita kung ano ang nangyayari sa lahat ng dako, at pangalawa dahil malapit na nilang kontrolin ang buong lungsod. Ang mapa na ito ay maliit, kaya parang nasakop na nila ang buong lungsod, ngunit ang Dayu City ay napakalaki, wala pa rin sila sa isang lugar. Sabi ni Lin Feng, may mga teleportation portal na ang 9 na lugar na inookupahan nila. Maaari nilang teleport ang kanilang mga sarili saan man sa isang kisap mata. Mayroon din silang maraming walang laman na anteng-anteng sa pag-deploy ng espasyo. Kaya naman, naghiwa-hiwalay sila sa 9 na iba't ibang lugar dahil alam nilang madali silang magkikita kahit saan.
Kaya walang silbi ang pag-atake sa kanila, dahil sila ay direktang magsasama-sama at aatake sa atin. Sabi ni Moyu, hindi nakakagulat na may empty space shrine. Sabi ni Jun Moshi, hindi ito maganda para sa kanila. Kaya rin natin. Bigyan mo ako ng ilang oras at gagawa ako ng ilang teleportation deployment talismans. Sabi ni Linfang, maaari kang gumawa ng teleportation talismans. Tanong ni Moyu, oo, kaya ko, sabi ni Linfang na tumango. Ang paggawa ng mga anteng-anteng ay madali para sa kanya sa kanyang antas ng paglilinang, at kinokontrol din niya ang walang laman na uri ng orihinal na lakas. Sa makatuwid, ang kanyang teleportation talismans ay tiyak na magiging maganda. Magandang balita kung gayon. Kung maaari kang gumawa ng teleportation anteng-anteng, kahit na sila ay palibutan sa amin, kung gagamitin namin ang mga anteng-anteng bago nila selyuhan ang paligid sa amin, kami ay maayos. Kung gusto nating i-seal ang paligid nila, gagamit din sila agad ng teleportation talismans. Kaya pala, wala kaming kalamangan sa simula, naisip ni Linfang. Ipinakita sa kanila ni Moyu kung saan sila maaaring manatili. Gumawa si Linfang ng ilang mga anteng-anteng sa loob ng ilang araw. Ibinigay niya ang mga ito sa lahat, pinaginhawa sila ng husto. Matagal na silang hindi nakakaramdam ng katiyakan, ngunit gayunpaman, hindi nila makuha ang kalamangan. Moyu, sumama ka sa akin. Sabi ni Linfang kay Moyu. Ang kanyang mga mata ay kumikislap, sinundan niya si Linfang, pagdating nila sa harap ng gininto ang mapa, ipinakita sa kanya ni Linfang ang Hong Clan at sinabi. Mayroon silang 18 saints na mababa ang antas, sinasakop nila ang 9 na lugar, sa makatuwid, bawat isa sa kanilang mga lugar ay may sa paligid ng 2 mababang antas na mga saints. Tara at sirain natin ang isa sa kanilang mga teritoryo. Minsan lang kami makakaatake ng biglaan, at kung gagawin namin, magiging vigilant na sila, baka habulin pa nila kami. Ito ay isang masamang pagpipilian. Sabi ni Moyu na umiling. Huwag mong palakihin. Makakapunta tayong 5, sapat na iyon. Sabi ni Linfang. Natigilan si Moyu, tayong 5. Napatingin siya kina Jun Moshi at Hao Qinglin. Kung pupunta silang 5, magiging lubhang mapanganib, at tiyak na hindi nila matatalo ang kanilang mga kalaban. Talagang kaming 5, wala kang tiwala sa akin. Sabi ni Linfang kay Moyu. Hindi iyon, ngunit kami ay isang maliit na puwersa, wala kaming magagawa. Sabi ni Moyu na nakasimangot. Subukan natin at tingnan. Huwag kalimutan, mayroon din kaming napakalakas na deployment talismans. Sinubukan mo ang isa, magagamit natin ang mga ito at umalis ka agad. Nakangiting sabi ni Linfang. Huwag kang mag-alala. Hindi ko ilalagay ang buhay ko sa walang ingat. Nagulat si Moyu, tumingin siya sa kanya at sinabi. Sige, Molin. Anong uri ng lakas ang iyong kinokontrol? Medyo komplikadong ipaliwanag. Ikaw. Tanong ni Linfang. Lakas ng silang na walang laman at paglikha ng mundo. Sagot ni Moyu. Kumikislap ang mga mata ni Linfang habang patuloy na nagsasalita si Moyu. Ngunit hindi ito masyadong kapaki-pakinabang. Wala kaming masyadong tao, kaya hindi kami hahayaan ng aming mga kaaway na makatakas. At kung hindi natin sila mabilis na sirain, kahit na mas mahina sila sa atin, tatawagan nila ang kanilang mga kaibigan at sila ay naroroon kaagad, at pagkatapos ay tayo ay nasa panganib. Alam ko kung ano ang gagawin. Kaya sabihin mo lang sa akin. Tutulong ka ba o hindi? Tanong ni Linfang, nakatitig kay Moyu. Ang mga mata ni Moyu ay kuminang, at tumango siya. Susubukan kong tulungan ka. Sige, pumunta muna tayo sa Leng Clan. Sabi ni Linfang. Tumalikod na siya at nagsimulang maglakad palayo. Hindi inakala ni Moyu na magiging determinado si Linfang. Sinundan niya ito at nagtanong. Bakit ang Leng Clan? Hindi kailanman maaaring magkaroon ng labis na pagkukunwari sa digmaan. Mahinahong sabi ni Linfang. Umalis siya sa gusali at lumipad sila sa hangin. Pagkaalis nila, 3 tao ang lumitaw sa gusali, isa sa kanila si Saint Qingye. Pinanood niya silang umalis at ngumiti. Iyon ang batang gusto ng lahat ng shrine. Iniisip ko kung mapapatunayan niya ang kanyang sarili sa larangan ng digmaan ng Dayu City. Pinapanta siya ni Mara Davis sa Dayu City, may iniisip siya. Siguro ito ay para bigyan siya ng daan. Bulong ng katabi niya. Alam nila na si Molin ay si Linfang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2438, Illusion Finger. Ang Leng Clan ay isang clan sa Dayu City. Napakalakas nila. 2 tao sa Leng Clan ang nakaupo sa ilalim ng isang pavilion sa hardin, naglalaro ng chess. May mga taong nakatayo sa tabi nila at nanunood. Sa tingin mo gaano katagal natin kakailanganing sakupin ang Dayu City? Tanong ng isang nasa katanghali ang gulang na lalaki na nakasuot ng fire robe, habang nilalapag ang kanyang piraso.
Sigurado akong magagawa ito sa loob ng 3 taon, kung hindi sila magtatago sa buong panahon. Sagot ng kanyang kalaban. Siya ay nakasuot ng pinong gintong damit, at isa ring nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sila ay malalakas na cultivator mula sa Empty Space Shrine at sa Fire Shrine. Ang Leng Clan ay isa sa mga teritoryong kinuha nila. Kaya ko kailangan natin ng wala pang 3 taon. Sabi ng Fire Shrine Saint. Last time, tinuruan na namin sila ng magandang leksyon. Kung mayroon tayong isa pang pagkakataon na gawin ng parehong sa pangalawang pagkakataon, aalis sila sa kanilang sariling kusa. Mas gugustuhin ko kung mananatili sila dito magpakailanman. Natatawa ang malakas na cultivator ng Empty Space Shrine. Bigla siyang sumimangot at sinabi, may sword chi. Naramdaman din ito ng malakas na cultivator ng Fire Shrine. Naningkit ang mga mata niya nang makarinig siya ng ingay sa di kalayuan. Lumipad ang mga sword light sa kanyang balikat, nabasag at pumutok ang mga tunog na kumalat sa hangin. Ang sinaunang palasyo sa tabi nila ay kumaluskos, lumitaw ang isang bitek, at sa isang malakas na dagandong, ang palasyo ay sumabog. Isang malaking trail ang lumitaw sa lupa na humahantong dito. Lahat, humanda sa pakikipaglaban, ipaalam sa iba pang mga base militar, at isaaktibo ang mga portal ng teleportasyon. Malamig na sabi ng isang tao. Inilabas nila ang kanilang makajos na kamalayan habang sila ay umangat sa hangin. Ang ilang mga sword lights ay bumaba mula sa langit at lumipat sa iba't ibang direksyon, mas maraming mga bitak ang lumitaw sa lupa. Ang mga saints sa langit ay mukhang galit na galit. Ang Fortune Shrine ay naroon upang makaganti. Isang tao lang ang umaatake. Sabi ng Fire Shrine Saint. Mag-ingat at manatiling mapagbantay. Hintayin mo ang iba na mag-teleport dito tapos sabay tayong kumilos. Sabi ng isa pang cultivator. Napakabilis, kumikislap ang mga portal ng deployment at lumitaw ang mga numero. Ang lakas ni Saint ay napuno ng hangin. Sumulong sila, ngunit huminto nang may nakita silang figure sa langit. Nakangiti siya ng malumanay habang sinasabi. Mga bastos, miyembro ng Leng Clan, makinig kayo sa akin. Nagpa siya ang Fire Shrine at ang Empty Space Shrine na ganap na sirain ang clan kung saan naroon ang mga disipulo ng Fortune Shrine. Sila ay malupit at nagpas siyang kumilos ng lubos na hindi pinapansin ang mga prinsipyo. Siguradong maghihiganti tayo. Mula ngayon, kung patuloy kang makikipagtulungan sa kanila, wala kaming magagawa kundi sirain ka. Isa pang liwanag ng espada ang bumungad sa kalangitan, at lumitaw ang isang lambak sa gitna ng Leng Clan. Ang mga tao ay namangha. Anong sakuna para sa kanila? Ang mga shrine ay halos mas mahusay kaysa sa mga clans na iyon. Kunin mo siya. Kumurap ang ilang tao. Sinira nila ang kanilang deployment talismans, at lumitaw sa paligid ni Lin Feng. Gayunpaman, sa parehong oras, nawala si Lin Feng, ang natitira na lang ay ilang maputlang umaalon na enerhiya. Deployment talisman. Napakunot ang noo ng grupo ng malalakas na cultivator. Sinabi ng isa sa kanila. Sundin ng walang laman na lakas ng espasyo at habulin siya. Nag-iisa lang siya. Hindi yata siya nawala. Ang kausap lang ay nawala rin, sumunod kay Lin Feng. Muli siyang lumitaw sa ibang lugar sa langit, ngunit pagkatapos ay sumimangot. Ang umaalon na lakas ay tila mas malayo pa, ibig sabihin ay mas malayo pa si Lin Feng. Sinira niya ang isa pang deployment talisman. Hinabol ng grupo ng mga tao si Lin Feng nang mabilis hanggat maaari, ngunit sa huli, hindi pa rin nila siya nahanap. Ipaalam sa iba pang mga base at sabihin sa kanila na mag-ingat, ang Fortune Shrine ay bigla ang umaatake sa atin. Sabihin sa kanila ang mga miyembro ng Fortune Shrine ay mayroon ding teleportation deployment talismans. Sabi ng isang malakas na cultivator. Nagsimulang makipag-ugnayan ang lahat sa ibang tao. Kahit na wala silang nawawalang mga cultivator, nakaramdam sila ng matinding kaba, lalo na't sinubukan ng kalaban na takutin ng mga clans ng Dayu City sa pagsasabing wawasakin nila sila kapag nakipagtulungan sila sa Fire Shrine at Empty Space Shrine. Napakabilis, ang Saints of the Fire Shrine at ang Empty Space Shrine ay nakatanggap ng mga mensahe tungkol sa nangyari sa Leng Clan. Bigla silang inatake, kaya kailangan nilang mag-ingat. Ang kalangitan ng Dayu City ay naging kulay rosas na pula, ito ay isang magandang tanawin. Sa labas ng Hong Clan, isang grupo ang naglalakad patungo sa direksyon ng Hong Clan. May mga taong nakatingin sa kanila. Ang mga thread ng makajos na kamalayan ay lumitaw sa harap nila nang tanungin nila ang grupo ng malamig. Sino ka? Mga miyembro ng Fortune Shrine. Nakangiting sabi ni Lin Feng. Mukha namang nabigla ang taong katatapos lang magtanong sa kanya, ngunit may mga hibla ng hangarin na kamatayan ang tumusok sa kanyang katawan at siya ay bumagsak. Marami pang mga thread ng makajos na kamalayan ang lumitaw, ngunit inilabas din ni Lin Feng ang kanyang makajos na kamalayan, na sumasakop sa kalangitan ng Hong Clan. Babalik ako kaagad.
Sabi ni Lin Feng, sinira ang isang deployment talisman. Muli siyang nagpakita sa ibang lugar sa langit. Sa ilalim niya ay isang kumikinang na teleportation portal. Isang nakakatakot na sword chi ang bumaba mula sa langit. Ang lakas ng espada ay namuo sa paligid niya at tumama sa portal ng teleportasyon. Tigilan mo siya. Isang grupo ng mga tao ang lumipat patungo kay Lin Feng. Pahinga. Malamig na sigaw ni Lin Feng. Lumipat siya patungo sa portal ng teleportasyon, ang mga ilaw ng espada ay bumagsak. Nagkaroon ng malakas na pagsabog habang nawasak ang portal. Napakalakas ng pag-atake. Nagulat ang mga tanod. Ang portal ng teleportasyon ay lubhang nababanat. Hindi ito masira ng mababang antas ng mga saints ngunit mayroon siya, gaano nakakatakot. Mundo. Sabi ng isang boses na malamig. Isang napakalaking liwanag na kortina ang lumitaw sa kalangitan at pinalibutan ang lugar. Ito ay isang nagbubuklod na lakas ng mundo. 5 tao, 2 mababang antas na saint. Ang grupo ng malalakas na cultivator ay napatingin sa mga nanghihimasok at sa wakas ay nakita silang malinaw. Hindi sila gumamit ng anumang deployment talismans. Gumamit lamang sila ng mga deployment talisman kapag nakaharap nila ang mga kaaway na mas malakas kaysa sa kanila. Dahil hindi mas malakas si Lin Feng at ang iba pa, hindi nila piniling tumakas. Hongdong Liu, ikaw at ako ay lumalaban sa kanya. Lumaban kayo sa iba. Sabi ng mababang antas na saint ng Empty Space Shrine na nakatitig kay Lin Feng. Malakas ang mga atake ng espada ng lalaking iyon, 2 mababang antas na mga saints ang kailangang magsanib kamay upang labanan siya. Hinayaan ni He ang mababang antas ng mga saint ng Fire Shrine na lumaban sa babae. Sa kabuuan, mayroong 3 mababang antas na saint at 6 na half-saints doon. Tapusin ang mga ito sa lalong madaling panahon. Sabi ni Lin Feng, kahit na nasira niya ang portal ng teleportasyon, maaari ding dumating ang mga kaaway ng mabilis, kailangan nilang labanan at lutasin ang isyu ng mabilis. Tumingin si Lin Feng kay Hongdong Liu. Ang lalaking iyon ay malamang na isang saint ng Hong Clan, na nangangahulugan na malamang na hindi siya masyadong malakas. Binaril ni Lin Feng si Hongdong Liu, mas mabilis kaysa sa talagang paniniwalaan ng iba. Ilusyon. Sabi ni Lin Feng. Si Hongdong Liu ay namangha. Ilusyon. Napuno ng lakas ng ilusyon ang hangin, ngunit hindi niya naramdaman na nagpapakita siya sa isang ilusyon. Walang nangyari. Ang mababang antas na saint ng Empty Space Shrine ay hinagisan ng gininto ang kamay si Lin Feng, sinusubukang hawakan siya ng direkta. Sinampal ni Lin Feng ang hangin sa kanyang harapan, at ang mga enerhiya ay lumabas patungo sa gininto ang kamay. Malakas na yumanig ang paligid nila. Naglalaman ito ng lakas ng lupa at ito ay nagiging mas malakas. Nang bumangga ito sa kamay, ang dambuhalang walang laman na kamay sa espasyo ay sumabog sa mga piraso. Hongdong Liu, mamatay ka. Sabi ni Lin Feng, itinuro si Hongdong Liu. Si Hongdong Liu ay umatras, ngunit naramdaman niyang bumabagal siya. Si Lin Feng ay nagpakawala ng mabagal na lakas sa kanya at nag-condense ng mabilis na lakas sa kanyang daliri. Medyo nagulat si Hongdong Liu. Mamatay. Sabi ni Lin Feng. Si Hongdong Liu ay namangha. Hindi pa man lang nakakalapit sa kanya si Lin Feng at umaatake na siya. Mag-ingat ka, narinig ni Hongdong Liu. Natigilan siya, may gumugulo sa utak niya. Namutla ang kanyang mukha habang nakatitig kay Lin Feng. Hindi siya makapaniwala. Paano ito posible? Sumabog ang utak niya at nahulog siya mula sa langit. Hindi niya alam kung paano siya namatay. Isa itong pag-atake na pinagsanayan ni Lin Feng sa loob ng maraming taon. Gumawa siya ng ilusyon, ngunit hindi alam ng kalaban na siya ay nasa isang ilusyon, parang walang nagbago sa kanilang paligid, at pagkatapos ay biglang, nasa harap nila si Lin Feng. Ngayon ay napabuti na ni Lin Feng ang pag-atake dahil mas marami pa siyang uri ng orihinal na lakas sa kanyang daliri. Ang pag-atake ay walang hugis, hindi nakikita, at hindi nakikita. Ang malalakas na cultivator ng Empty Space Shrine ay namangha. Paano naging walang ingat ang isang mababang antas na saint? Siguradong gumamit si Lin Feng ng nakakatakot na pag-atake. Lumabas sa teritoryong ito at maghiwa-hiwalay. Sabi ng mababang antas na saint ng Empty Space Shrine. Kinailangan nilang kumilos kaagad. Gusto na nilang sumuko, wala siyang ganang makipaglaban kay Lin Feng kahit na may hawak siyang saint's weapon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2439, pagsira sa isang nakatigil na punto. Matapos sabihin iyon ng malakas na cultivator ng Empty Space Shrine, ang kanilang grupo ay umatras at naghiwa-hiwalay. Ang unang gustong lumaban kay Lin Feng ay may hawak na halberd na may 3 talev. Lumakas mula rito. Ito ay isang space lace rating halberd, maaari itong maghiwa-hiwalay ng espasyo. Laban sa mga tao, ito ay medyo mahusay din, maaari itong tumaga sa kanila ng mabilis.
Inatake ng cultivator ang selyadong mundo ni Mo Yu gamit ang Space Lace Rating Halberd. Lumitaw ang mga bitak at nagkalat ang lakas ng mundo. Ngunit pagkatapos nito, naramdaman ng karamihan ng panginginig ng kalawakan, mayroon silang impresyon na sasabog na sila. Si Mo Yu ay naliligo sa mga ilaw ng bituin, at biglang ang kalawakan ay naging isang mundo ng bituin, na sinira ang spatial na ugnayan. Matapos masira ang selyo, lumitaw ang nakasisilaw na mga bituin at pinalibutan ang lahat. Tapusin natin ang labanan ng mabilis, kung hindi, ang kanilang mga tao ay sumugod. Sabi ni Mo Yu, mukha siyang kinakabahan. Sinira ni Lin Fang ang kanilang teleportation portal, ngunit ang mga kaaway na wala roon ay malalaman ito sa lalong madaling panahon at pagkatapos ay susugod. Si Mo Yu at ang iba ay hindi makapag-aksaya ng oras. Naiintindihan ko, sabi ni Lin Fang. Pagkatapos ay lumipat siya patungo sa Empty Space Shrine Strong Cultivator na may hawak na Space Lace Rating Halberd. Kasabay nito, si Hao Qinglin at ang iba pa ay sumugod din sa kanilang mga kaaway. 2 taon na katatapos lang maging mga saint ay lumipat patungo sa Hao Qinglin. Inilabas ni Hao Qinglin ang lakas ng reincarnation, na ikinagulat nila. Ang lakas ng reincarnation ay bihira. Lumitaw ang mga ilaw ng reincarnation habang naglabas si Hao Qinglin ng lakas ng espada, lumitaw ang 6 na parang bituin na ilaw. Ang kapaligiran ay sumasabog, ang lakas ng reinkarnasyon ay nakakasira dito. 6 na mahusay na dibisyon sa gulong ng karma. Namutla ang mukha ng 2 cultivator. Iyan ang layunin ng 6 na malalaking dibisyon sa gulong ng karma. Itinaas ng isa sa kanila ang kanyang kamao at sumuntok sa direksyon ni Hao Qinglin. Ang espasyo ay naging isang napakalaking higanteng apoy, ang napakalaking kamay nito ay bumaril patungo kay Hao Qinglin. Itinaas ni Hao Qinglin ang kanyang kamay at pinalibutan ng mga ilaw ng reincarnation ng higanti at kinaagnasan ang katawan nito. Sabay ungol ng malamig, at itinaas ang magkabilang kamao. Ang 6 na malalaking dibisyon sa gulong ng karma ay pumaligid sa 2 cultivator, at sila ay nagsisigawan, dahil sa takot. Ang isa sa kanila ay na-stock ang kalahati ng kanyang katawan sa lakas ng reincarnation, ang itaas na kalahati ng kanyang katawan ay nanginginig pa rin sa labas. Paano magiging napakalakas ng half-saint? Ang pamamaraan ng kanyang saint ay hindi kapani-paniwala. Ang isang talagang malakas na cultivator ay tiyak na naisalin sa kanya ang pamamaraan ng saint na iyon. Nag-aalalang sigaw ng isa sa kanila. Muling umatake si Hao Qinglin, 6 na sinag ng mga ilaw ang nagkabit sa kalawakan at inatake ang 2 kalaban. Ang pag-atake ko sa 6th Great Karma Wheel Divisions ay 1 bilyong bahagi ng pag-atake ng aking guro, sa isip ni Hao Qinglin, bamantong hininga. Matapos maging isang pangunahing disipulo ng Fortune Shrine, umalis siya kasama ang Reincarnation Priest, na nagturo sa kanya ng maraming. Sa huli, kinilala siya ni Hao Qinglin bilang isang guro, hindi naiiba sa kanyang 2 guro. Itinuro sa kanya ng kanyang guro noon ang pag-atake ng 6th Great Karma Wheel Divisions, ngunit mas mahina ang pag-atake ni Hao Qinglin. Nakita ni Hao Qinglin na ginamit ng kanyang guro ang 6th Great Karma Wheel Divisions. Nang gamitin ito ng kanyang guro, ang lupa at langit ay nagbuga ng malungkot at malungkot na iyak. Maaari nitong sirain ang buong populasyon, walang makakatakas. Hindi man lang nakita ni Hao Qinglin ang layunin sa loob dahil napakakomplikado nito. Tumalon si Hao Qinglin at pinatay siya. Kasabay nito, ang God Sword ni Lin Fang ay tumagos sa mababang antas ng noo ng saint ng Empty Space Shrine at pinatay siya. Ang mababang antas na saint ng Fire Shrine na kinakalaban ni Mo Yu ay ang natitira, at ang labanang iyon ay hindi mahirap para kay Mo Yu. Sa sandaling iyon, nagmula sa labas ang mga basag na tunog, na nagpapaalerto sa kanila. O hindi, nagbago ng husto ang mukha ni Mo Yu. Dumating na ang iba, inaatake nila ang aking selyadong mundo. Ang mababang antas ng saint ng Fire Shrine ay umatras, ang iba ay lumipat pabalik sa gilid ng selyadong mundo. Kung masira ang selyadong mundo, makakaalis sila ng ligtas. Pagkatapos, sasabak sila at palibutan sila. Lahat, halika, maghanda na tayong maghiwa-hiwalay. Sabi ni Mo Yu, nagtipon sila. Kung masira ang selyadong mundo, sabay silang aalis. Hindi ganoon kadali, maaaring tinatakan na nila ang lugar sa labas. Sabi ni Lin Fang, mukhang nag-aalala si Mo Yu. Mabilis talaga ang mga taong iyon. Ngunit kahit na ginawa nila, ang mga taong iyon ay, higit sa lahat, ang mga malapit sa nakatigil na base ng Hong Clan, kaya wala tayong dapat ikatakot. Sabi ni Lin Fang. Naglabas siya ng sibat, isang medium level na sans weapon. Kung gagamitin niya ang 2 pang saint's weapons niya, makikilala siya ng mga tao. Kinailangan niyang gumamit ng ibang uri ng saint's weapon. Ang mahabang sibat ay bumaril patungo sa mababang antas ng saint ng Fire Shrine, na nababalisa na tumingin kay Lin Fang. Desperado ang malakas na cultivator ng Fire Shrine.
Dalawang mababang antas na saint ang napatay na ni Lin Feng, natakot siya. Pinagsama-sama niya ang orihinal na lakas ng apoy, at nagsimulang mag-apoy ang espasyo sa paligid niya nang lumitaw ang mga higanteng apoy sa paligid niya. Kasabay nito, lumitaw ang isang Diyos ng apoy sa paligid niya, pinaliguan siya sa apoy. Nagsimula ring mag-alab ang lupa at langit, na naging kulay pula ang lahat. Mamatay. Galit siyang sumigaw, iniunat ng mga higanteng apoy ang kanilang mga kamay kay Lin Feng. Napakaraming kamay ang lumitaw sa paligid ni Lin Feng. Ang isang nakakatakot na lakas na sumisipsip ay lumitaw mula sa kanyang sibat, ang apoy ay naging isang sinag ng liwanag at inilabas sa sibat. Ang sibat ay naging maliwanag na pula. Ang Saint's weapon na iyon ay naglalaman ng lakas na sumisipsip. Hinatak ng malakas na cultivator ng Fire Shrine ang isang mahabang mukha. Isang nakakatakot na dragon ang lumitaw at hinigop ang mga enerhiya sa paligid niya. Ang sibat ay nagpatuloy sa pagsipsip ng lakas ng apoy, at ang mga higanti ng apoy ay bumagal habang naglalabas ng mabagal na lakas si Lin Feng. Si Lin Feng ay naging isang sinag ng liwanag, inihagis niya ang kanyang sibat at pinalapot ang mabilis na lakas dito, imposibleng sundan ito ng mata. Ang Saint ng Fire Shrine ay sumigaw ng mapanghamon. Inilabas ng higanteng nasa likuran niya ang kanyang kamay. Mamatay. Sabi ni Lin Feng. Tumama ang kanyang sibat patungo sa ikatlong mata ng isa. Ang malakas na cultivator ng Fire Shrine ay namangha, hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Paano ito naging posible? Sinalakay ng apoy ang espasyo sa paligid niya. Naliligo siya sa apoy, ngunit wala siyang oras na ilabas ang kanyang buong lakas. Ang kanyang pag-atake ay nawala sa wala. Ang mabagal at mabilis na lakas ni Lin Feng ay hindi kapani-paniwala, at kapag ginamit niya ang gayong mga pag-atake laban sa Half-Saints, wala na silang magagawa. Namatay lang sila agad. Gaano kalakas? Nanginag si Mo Yu nang makita niya si Lin Feng. Nagkaroon na naman siya ng pag-asa. Marahil itong si Mo Lin ay maaaring talagang magbago ng mga bagay sa Dayu City. Sa sandaling iyon, nasira ang kanyang selyadong mundo, at isang grupo ng mga tao ang lumitaw sa labas. Nang makita nilang nawala na sa loob ang mga kakampi nila, laking gulat nila. Sumama ka sa akin, sabi ni Lin Feng. Naglabas siya ng mabilis na lakas na nakapalibot sa buong grupo, at sila ay bumaril. Inilabas ni Lin Feng ang orihinal na lakas ng lupa at walang laman na espasyo at pinalapot ito sa kanyang sibat. Binilisan niya at naabot ang maximum speed niya. Tara na, naramdaman ni Lin Feng at ng iba pa ang isang nakakatakot na enerhiya na pumupuno sa hangin sa malayo. Nabasag nila ang mga anteng-anteng at nawala. Tulad ng inaasahan, mayroon silang mga deployment talismans. Hindi sila hinabol ng malalakas na cultivator, dahil napatay na ang pinakamalakas na cultivator ng Hong Clan. Sa sobrang bilis, mas maraming tao ang nagtipon at naghahatak ng mahabang mukha. Ang isa sa kanilang mga nakatigil na base ay nawasak ng kanilang kaaway, at wala ni isa sa kanilang mga sundalo ang naiwan. Kailangan nating ipaalam sa apat na iba pang mga opisyal na isang malakas na cultivator ang nagpakita. Madali niyang mapatay ang mababang antas ng mga saint sa maikling panahon, at masira pa ang isang nakatigil na base. Sabi ng isa sa kanila, kailangan nilang mag-isip ng mga paraan para protektahan ang kanilang sarili. Hindi nila hahayaang mangyari muli ang parehong bagay. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2440, bitag. Dumating sina Lin Feng at Mo Yu sa ibang lugar. Nakagamit na sila ng ilang deployment talismans. Nang makalayo na sila, gamaan ang pakiramdam nila. Ang mga kaaway ay mayroong apat na mataas na antas na mga saints, kung tutuusin. Hindi nila maprotektahan ang kanilang sarili laban sa mga nakakatakot na cultivator na iyon. Phew! Huminga ng malalim si Mo Yu. Suot niya pa rin ang armor niya at mukhang maganda rito. Tumiti siya at tinitigan si Lin Feng. Ano? Tanong ni Lin Feng, nakangiti. Gusto kitang makilala. Nakangiting sabi ni Mo Yu. Inilahad niya ang kanyang kamay at ngumiti kay Lin Feng. Tumiti si Lin Feng at malayang nakipagkamay. Sa antas ng mababang antas ng mga saints, ang pagpatay sa mga kaaway ay napakahirap, kahit na ang pagkakaiba sa lakas ay malaki. Kadalasan, ang mga natalo ay may pagpipilian na tumakas. Gayunpaman, ngayon, pinatunayan mong mali ako. Ang iyong mga pag-atake ay mukhang karaniwan, ngunit madali mong napatay ang kalaban kasama nila, kahit na sila ay nasa parehong antas ng paglilinang gaya mo. Mula ngayon, mananatili na ako sa iyo. Sabi ni Mo Yu. Alam niya na ang ginawa ni Lin Feng ay hindi pangkaraniwan. Siya rin ay namangha kay Hao Qinglin. Siya ay isa lamang half-saint, ngunit ang kanyang mga pag-atake ay hindi kapani-paniwala, karapat-dapat sa isang maalamat na alagad ng pari. Pambihira ang kanyang pagkakakilanlan. Si Hao Qinglin ay dumating kasama si Lin Feng, at si Lin Feng ay mukhang pinuno. Maaari niyang isipin na si Lin Feng ay may partikular na katayuan sa Fortune Shrine.
Ang pagsunod sa akin ay maaaring mapanganib. Kung ang mga high-level na saint ay dumating kanina, hindi ito magiging masaya. It was the first time, next time mahirap na. Hindi na natin magagamit muli ang parehong diskarte. Sabi ni Lin Fang. Napahanga si Mo Yu at tumango. Sa katunayan, pinatay nila ang tatlong mababang antas ng mga saints ng sabay-sabay. Ito ay isang napakaganda at maluwalhating tagumpay, ngunit hindi na ito mauulit. So ano ang susunod nating gagawin? Tanong ni Mo Yu. Kung hindi na sila makakaatake ng biglaan, ano ang magagawa nila? Hindi ko alam. Kailangan kong mag-isip. Sabi ni Lin Fang. Oo, dapat isipin ng lahat. Sabi ni Hao Qinglin na tumatango. Paano kung nawala tayo ng ilang oras at bumalik sa isang punto? Tanong ni Mo Yu. Kinakabahan siya. Hindi. Sabi ng isa sa mga cultivator na kasama nila, umiling-iling. Yanqing, ano ang iyong ideya? Tanong ni Lin Fang. Naipasa ni Yanqing ang pagsusulit kasabay ni na Jun Moshi at Hao Qinglin, napakalakas din niya. Dapat tayong mangisda sa magulong tubig at umani ng benepisyo mula sa kalituhan. Kung mas nalilito ang mga kalaban, mas maraming pagkakataon na makamit natin ang gusto natin. Kung sila ay kalmado at mapayapa, magkakaroon sila ng oras para mag-set up ng isang mahusay na diskarte sa pagtatanggol, at wala na tayong magagawa. Sabi ni Yanqing, umiling-iling. Mayroon akong ideya, ngunit ito ay mapanganib. Sabihin mo sa amin. Sabi ni Lin Fang. Master Mo Lin, ikaw ay isang mababang antas na saint, mabilis mong pinapatay ang malalakas na cultivator ng parehong antas. Mabilis na mapatay ni Master Mo Yu at Hao Qinglin ang half-saints. Hindi namin iyon magagawa ni Jun Moshi. Maaari kaming maging pay ni Jun Moshi. Pwede tayong magkunwaring atake, tapos kapag may nakadiscover sa atin, tatakas tayo. Sensitive period na, siguradong wala pa silang magandang diskarte, dapat masama ang pagkakaayos nila ngayon. Ito ay isang pagkakataon para sa iyo, ngunit ang diskarteng iyon ay nangangailangan ng maraming deployment talisman upang makatakas, at ito rin ay lubhang mapanganib. Sabi ni Yanqing. Si Lin Fang at ang iba ay mukhang nag-iisip. Sa palagay ko ay hindi ganoon kadelikado, delikado lang ito para sa mga inaatake ng biglaan. Sabi ni Jun Moshi. Pagkatapos ng pag-atake, maaari silang umalis kaagad. Kaya mo yan, aatake ako mag-isa. Sabi ni Lin Fang sa mga tao. Hindi. Kung maraming tao, lahat tayo ay maaaring maghiwa-hiwalay at lumipat sa iba't ibang direksyon na magiging mabuti upang makagambale sa kanila. Kung nag-iisa ka, baka maglagay sila ng bitag at mahuli ka. Maraming mga saint mula sa empty space shrine sa ating mga kaaway. Dalubhasa sila sa pagkontrol sa walang laman na enerhiya sa espasyo. Maaari nilang isil ang lugar anumang oras. Sabi ni Hao Qinglin, umiling-iling. Hindi niya gustong hayaan si Lin Fang na makipagsapalaran ng mag-isa. Ito talaga ang dahilan kung bakit sa tingin ko ito ang pinakamahusay kung mag-isa akong umatake. Kung mas maraming tao tayo, mas mapanganib ito para sa atin. Sabi ni Lin Fang. Huwag kang mag-alala. Ang layunin ko ay pumatay lamang ng mababang antas na saint. Maaari nating dahan-daang patayin ang kanilang mababang antas na mga saints at pagkatapos ay sa isang punto, magkakaroon sila ng kasing daming mababang antas na mga saints gaya natin. Pagkatapos, hindi na tayo magiging mahina sa posisyon. Nag-aalala ka ba sa akin? Nakangiting sabi ni Lin Fang. Gawin natin iyon. Sige, sumasang-ayon ako. Sabi ni Mo Yu, anong gusto mong gawin ko? Nagkunwaring atake. O atake. Makikinig lang ako sayo. Ang aking buhay ay ang iyong mga kamay. Sige, paprotektahan kita. Sabi ni Lin Fang, nakangiti at tumango. Dahil minsan na silang umatake ng biglaan, hindi na sila makakaatake sa pangalawang pagkakataon ng biglaan, kaya umaasa si Lin Fang na gagana ang diskarte. Inaasahan niyang magagawa niyang pumatay ng isang mababang antas na saint, at ang dalawa ay mas mahusay. Saan tayo kikilos? Tanong ni Yanqing. Ang Leng Clan. Last time, nagpunta kami doon, pero wala namang kinuha sa kanila. Sa pagkakataong ito, kailangan na nitong magbago. Tumiti ng masama si Lin Fang. Tumango naman ang iba. Okay. Sabi ni Yanqing. Pambihira silang lahat, kung hindi, hindi sila papasa. Gayunpaman, hinangaan nila si Lin Fang, maaari siyang gumawa ng deployment talismans, mayroon siyang hindi kapani-paniwalang kakayahan sa pakikipaglaban, kahit si Mo Yu ay hinangaan at iginagalang siya. Sige, gawin na natin ito, mahal na mga kaibigan. Nakangiting sabi ni Lin Fang. Tapos na tayo sa mga detalye sa tingin ko, dapat ba tayong pumunta? Sige. Sang-ayon ng lahat. Nais nilang tulungan si Lin Fang na pumatay ng isang mababang antas na saint, kahit isa, at kung magtagumpay sila, ang Fortune Shrine ay hindi gaanong ma-pressure.
Madaling araw noon sa Dayu City. Pagkatapos ng nangyari noong nakaraang gabi, ang Fire Shrine at ang Empty Space Shrine ay labis na kinabahan, at maging ang Leng Clan ay kinakabahan. Inatake sila noong nakaraang araw, ngunit sa kabutihang palad, wala silang nawalang saint, isang mukha lamang. Ngunit hindi alam ng Leng Clan kung ano ang gagawin. Sila ay inookupahan ng mga dambana, ano ang magagawa nila? Wala silang masabi. Kahit na umaasa silang mababago ng mga shrine ang kanilang nakatigil na base, wala silang masabi. Ang kontinente ng Siyam na Ulap ay nasa estado ng kaguluhan, lahat ng angkan ay may kanya-kanyang ideya at walang gustong masira. Ang ugnayan nila sa ibang grupo ay komplikado. Ilang lipa ang layo sa tarangkahan ng Leng Clan, may lumitaw na mabagal na naglalakad. Nakasuot ng ordinaryong damit, sombrero, at mukhang turista ang taong iyon. Si Lin Feng iyon, sasalakayin ang Leng Clan. Naghanda na siya. Si Mo Yu at ang iba pa ay sasalakayin ng Leng Clan ng sorpresa, at pagkatapos ay aatake si Lin Feng kapag ang sitwasyon ay magulo at subukang pumatay ng isang mababang antas na saint. Iyon ang plano niya. Ngunit habang papalapit si Lin Feng sa Leng Clan, hindi siya nakaramdam ng ligtas. Lalong tumitindi ang sensasyon. Yung tipong feeling, yung intuit ayon na nakukuha ko dahil sa Celestial Daw Destiny Technique. Maaaring mapanganib, naisip ni Lin Feng, na nakakunot ang noo. Hindi siya nakahinga ng maluwag, at kumilos kaagad. Naglabas siya ng anteng-anteng at sinabi. Nakansela ang plano. Maghiwa-hiwalay. Atake na tayo, paano tayo susuko? Sagot ni Mo Yu. Sa sandaling iyon, isang pag-atake ang bumaba mula sa langit at inatake ang Leng Clan. Maghiwa-hiwalay, Jun Moshi, kapwa disipulo, Yan Qing, maghiwa-hiwalay. Sabi ni Lin Feng, personal na nakikipag-ugnayan sa lahat. Napagtanto ni Lin Feng na ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay ginto. Pinalibutan ng mga ilaw ang kanyang katawan. Pinalibutan ng mga ilaw na iyon ang lahat, kabilang ang mga miyembro ng Leng Clan. Napakalakas ng pag-atake. Nagiging magulo na ang atmosphere. Isang mataas na antas na saint lamang ang makakagawa niyan. Naisip ni Lin Feng. Siya ay petrified. Kumuha siya ng deployment talisman at sinira ito. Gayunpaman, hindi siya nawala. Gulong-gulo ang paligid, wala siyang makontrol. Hinatak ni Lin Feng ang isang mahabang mukha. Ang deployment spell na ito ay maaaring humadlang sa deployment talismans. Napagtanto din iyon ni Mo Yu. Natigilan si Mo Yu. Sa pagkakataong ito, hindi nila sinira ang teleportation portal, ang sitwasyon ay lubhang mapanganib. Opisyal Qingye, tayo ay nasa Leng Clan at tayo ay nasa panganib. Tulungan mo kami. Naramdaman ni Mo Yu ang panganib at agad na nakipag-ugnayan kay Qingye. Patuloy na kumikislap ang teleportation portal ng Leng Clan. Pinuno ni Qi ang hangin. Nakita ni Mo Yu ang malalakas na cultivator na lumalapit sa kanila. Pumunta ka, apurahang sigaw ni Mo Yu. Naghiwa-hiwalay sina Jun Moshi, Hao Qinglin, at Qinglin. Halika dito. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumungad sa kalangitan, ito ay si Lin Feng, na nakasakay sa isang saint's weapon. Natigilan si Mo Yu at sinabi, Tanga. Sinong nagsabi sa iyong magpakita ka? Tumiti si Lin Feng sa galit na si Mo Yu at sinabi, Ikaw ang tanga, sinabi ko sa iyo na paprotektahan kita. Binaril niya si Hao Qinglin at sinabi, Halika rito. Sina Hao Qinglin, Jun Moshi, at Yan Qing ay hindi masyadong malakas. Kung mananatili silang mag-isa, nasa panganib sila, lalo na kung hindi nila magagamit ang mga deployment talisman. Hindi sila makakatakas.